Mission Pastor, Pastor June Payumo. Amen. Amen. At magandang umaga po sa lahat. Amen. At alam po natin at nakikita naman natin ngayon na nasasaksiyan natin na meron pa rin takot ang iba na ayaw talagang lumabas. Kasi nga kung ano-ano ang mga bagay na nasasagap nila at balita na kung saan ay sasabihin ng iba, fake news. Yung iba naman ay sasabihin na kung saan na ito ay huwag ninyong paniwalaan. Kung good news naman, sasabihin naman ng iba na huwag kayong mag-rely sa sinasabi nila. Sa panahong ito po ay walang katiyakan at walang isang bagay na ating pwedeng pang-awakan o sandalan sa ating mga buhay. Iisa lang ang alam ko, tanging si Kristo lamang. Amen? Tanging ang dakilang Diyos lamang ang siyang ating pwedeng sandalan sapagkat lahat, saan ka man makinig, saan ka man tumingin at saan man mabaling ang iyong pangunawa kung minsan ay pati ikaw ay naapektuhan. Subalit sa magang ito, kagaya po ng nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, tamuhin natin ang kapayapaan sa ating buhay. Upang sa ganon, ma-enjoy natin ang ating buhay bilang isang tagasunod ni Kristo. Di tayo mag-i-enjoy kung hindi ganoon ang ating gagawin sapagkat ilagak na natin ang kabuuan ng ating buhay sa Kanya. 100%. At hindi na yung bagay na kung saan na magbigay pa tayo ng puwang na kung saan na tayo ay pigilan ng kaaway na si Satanas. Kaya nga sa mga nakaraang serye na ating pinag-usapan at atin lang pong papasadain upang sa ganoon tayo ay magkaroon ng remind sa ating kaisipan na ma-remind tayo. Sumariwa naman sa atin ang ating tinalakay sa buong buwan na ito. At aharapin pa natin ang 2022 because face the new year with hope. Una, yung pag-asa. Pag-asa na kung saan tanging ang Diyos lamang ang nating pwedeng asaan. At face the new year with peace, kapayapaan. Lahat ng kapayapaan ay hindi natin matatagpuan maliban lang sa ating Panginoong Yesus at siya lamang. At face the new year with joy. Haharapin natin ang new year na ito na pipiliin nating maging masaya at may kagalakan sa ating puso. Sa araw na ito, ating pong aaralin kung paano naman natin harapin ang 2022, ang taong ito. Babaybay tayo sa taong ito, face the new year with boldness. Kinakailangan na tayo ay magiging isang matatag at matapang o isang firm na Kristiyano upang sa ganoon, tayo ay makatapos doon sa ating lakbayin. Lakbayin na kung saan na ito ay mabiyaya, mabunga at matagumpay. Sapagkat ito ang ating dineklara sa taong ito, na lalakaran natin at ating tapusin ang 2022 na puno ng pag-asa, puno ng kagalakan at kapayapaan at puno ng mga bunga na pagpapala na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang plano ng ating Panginoon sa bawat isa't isa sa atin. Hindi nagbabago ang aklat ng Jeremiah 29. Hindi ho nagbabago yon. Hindi kumukupas, hindi lumilipas. Kung sa taong nakarahan, ito ang iyong paninindigan, yun pa rin ang paninindigan natin. Sapagkat ang plano ng Diyos sa atin ay hindi tayo masaktan, hindi tayo magupo ng kaaway, kundi ang plano ng Panginoon, mayroon tayong pag-asa at kahaya-hayang buhay kahit anong nangyayari sa kasalukuyan. Kaya nga po, sa umagang ito, maging ang mga nasa online, magandang umaga po at huwag ho kayong matakot. Lumabas na ho kayo. Ang sinasabi kong lumabas ay yung purihin mo ang dakilang Diyos sa espiritu at katotohanan na ikaw ay sumamba. Huwag yaong paglabas sa iyong sarili na kung saan ay sasagap ka lang ng mga ibang sakit o karamdaman. Lumabas ka upang ikaw ay makapagbigay puri at makasamba sa iyong dakilang Diyos. Ito ang dapat nating gawin. Kailangan na iunan natin ang ating Diyos sapagkat anumang bagay na nauna sa Diyos ay isang Diyos-Diyosan at kaaway ng Diyos. Anumang bagay
na nangingibabaw sa lahat ng nais ng Diyos, ito ay tinuturing na Diyos-Diyosan. Kaya nga po, kinakailangan tayong magiging matatag, na kailangan tayong maging matibay upang sa ganoon mawala ang takot, boldness. Face the new year with boldness. Dito po sa Proverbs 21:8, the wicked flee, no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Ito po ay isang maikli, subalit malaman, at ito'y pwede mong paghugutan ng isang matibay na pananampalataya at igit lalo yung relasyon mo kay Kristo, kinakailangan ito ay nananatili. Sabi nga, Proverbs 28:1, the wicked flee when no one pursue, but the righteous are bold as a lion. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Kami po ay punong-puno ng pagpapasalamat sa aming buhay. Binangon mo kami na may kalakasan, bagong buhay, bagong pag-asa. Sumikat ang araw na punong-puno, Panginoon, ng isang pag-asang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa aming buhay. Salamat din po, Panginoon, sapagkat inakbang mo ang aming mga paa. Inutusan ng aming kaisipan na kung papaano ay nakakahigit na ikaw ay sambain sa Espiritu at katotohanan sa araw na ito. At ang mga nalalabi naming oras at panahon, ayahan mo po na maranasan namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan ang ministeryo ng iyong banal na Espiritu. Malaya po kayong kumilos, banal na Espiritu, sa bawat isa't isa sa amin. At kami, O Diyos, ay umaasa na magkakaroon po, Panginoon, ng isang tibay, gitlalo ang mga nagre-request, Panginoon, ng isang paglaya ay makakalaya sa umagang ito. At ang lahat ng nag-aangad, O Diyos, ng isang tagumpay ay makakaranas ng tagumpay. Panginoon, magatid ka po ng kagalingan sa lahat ng uri ng anumang karandaman na hiningi ng aking mga kapatid, higit lalo ang pamilya ng iglesyang ito. Ayahan mo po, O Diyos, ng iyong salita ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat makakarinig. At ang iyong mabang lingkod, itago mo po ako sa iyong pagka-Diyos. Ikaw po, Panginoon, ng maluwalhati, balutin mo ako ng iyong kapangyarihan at ang iyong banal na dugo. Sa ganoon, Panginoon, hindi ang aking sarili, kundi ang iyong salita ay magkakaroon ng kapangyarihan at pakinabang sa bawat nakikinig sa umagang ito. Sa iyo pong papuri at pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, ang isang bagay na kung saan kung ang isang leon ay malihit sa mga nalikha, o kung titingnan natin, mas malaki ang elepante o buffalo, o iba pang hayop, giraffe. Subalit, kakaiba ang kanyang mindset. Ang mindset niya ay isang matapang na hayop na pakuwari niya sa kanyang sarili, siya ay kaya niyang igupo ang lahat ng kasama niya kung saan sila nalalagay. Kaya dito, kinakailangan po na tayo ay magkaroon ng kaisipan kagaya ng isang matapang na leon. Hindi po yung tapang doon sa asawa o sa kasambahay. Kundi ito ay kailangan umiral sa atin ng tapang bilang anak ng Diyos sa pakikipaglaban at pakikibaka sa anumang bagay na binabato sa atin ng kaaway na si Satanas. Ang takot ay isang banta na kung saan na nagbibigay ng paralisa sa tao. Sabi ko na nga, noong ako ay nanliligaw kay Mrs., tumangwa ko, umakyat ako sa buko. Napakataas. Nung nasa itaas na, akala ko'y mamamatay na at wala nang disposisyon. Di ko na alam kung paano bababa o paano susulong. Alam niyo ho, kung minsan, kapag pinagarihan ka ng takot, lahat ng iisipin mong pamamaraan o lahat na estilo ng iyong galaw, mga desisyon, ito ay nawawala, na-absent sa iyong kaisipan. Kundi yung takot na lang ang nasentro sa iyong isipan. Subalit,
ang isang anak ng Diyos ay kinumpara sa isang matapang na leon na kung saan kayang gapiin anumang ibato ng kaaway na Satanas sa bawat isa't isa sa atin. Amen? Parang kakaunti lang ang mga kaisipan ng mga leon. Baka kaisipan ng mga kuting, marami. Amen? Ayan, mga leon na talaga. At ito ang nais ng Diyos sa atin sapagkat bawat isa sa atin ay nahaarap sa isang labanan sa lahat ng oras at panahon. Huwag ninyong sabihin na wala tayong hinaarap na kaaway. Ang kahaway ho natin ay mga espiritual. At ang kalaban natin ay mga bagay na hindi natin nakikita. Subalit mayroon tayong Diyos na hindi nakikita na laging nagtatanggol at nagbibigay ng kalakasan. Nang pangako niya, hindi tayo iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. At binigyan pa nga tayo ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na kung saan na iniwan sa atin na ang banal na Espiritu upang sa ganoon, anuman ang gawin natin at anuman ang sang-ayunan natin dito sa lupa ay masasang-ayunan sa langit. Kaya nga, mga susi na kung saan ay pinagkaloob ng Diyos sa kaariyan ng Diyos. Mayroon tayong mga susi, napakalihit na isang bagay na ito ay pinakamakapangyarihan. Titingnan nyo yung susi. 1.5 inch. Pero yung buong bulldozer na napakalaki ay mapapaandar niya. Ang maliit na susi ay mabibigyan niya ng power ang Angeles City kung walang susi na isi-switch. Halimbawa, nag-brown out. Kung hindi nila gagamitin ng susi, walang power, walang kapangyarihan, at walang liwanag. O wala tayong i-enjoy na kagaya na nangyayari ng mga aircon at mga liwanag na ating ngayon. Subalit ang mga susing yan ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat anak niya. Mula kay Pedro at sa atin ay mayroon tayong taglay na susi ng langit. Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth, we will be loose on heaven. Ano man ang gustuin mo, kapatid, kung gugustuhin mo na makapag-penetrate sa iyo si Satanas, makapag-penetrate yan sapagkat nagbukas ka ng isang oportunidad. Kung magsasara ka naman ng isang oportunidad na hindi siya makasingit sa iyo, ay sasaraan mo sa pamamagitan ng susi na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Keys. Mayroon ka bang mga pangangailangan? Mayroon kang susi. Mayroon ka bang bagay na kung saan gusto mong makaulampos sa mga utang? Mayroon ka rin susi. Ang bigay ng Diyos ay unlimited sapagkat keys na kung saan napakaraming susi na ipinagkaloob sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus na iisa ang Diyos na nagbigay at ang lahat ng mga susing yan upang magamit, upang mag-enjoy ang isang buhay na Kristiyanong sumusunod sa Kanya. Kaya nga po, gamitin na natin. Kayo na mayroong susi ng tapang, lumabas kayo at purihin ninyo ang inyong Diyos. Saraan ninyo ang inyong takot ng isang tapang at tatag at pananampalataya kay Kristo upang sa ganoon, mabago ang iyong kaisipan, kapatid. Kung ayaw mo pang lumabas sa panahong ito, kailan ka palalabas? Baka paglabas mo, garapon ang sa iyo at ilalabas ka. Kaya nga, gawin ho natin na napaka-importante ang isang pananambaan tuwing linggo. At bawat isa sa atin, mayroon namang benepisyo sapagkat yan ang Diyos ang nagbibigay at hindi kami, kundi sa kakayaan at sa biyaya ng Diyos. Kaya namin ito nasasabi, ito ay subok na namin at ito ay aming pinagkakalat sapagkat tinanggap namin ng walang bayad at ibibigay namin ng walang bayad sa bawat isa. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Face the new year with boldness. Never fear dominate you. Sino na ang naka-dominate sa inyo? O yung, halimbawa, yung astig siya, pagkatapos ay binubuli ka. Pero dito, kinakailangan na
harapin mo ang 2022. Facing the new year with boldness means that you should never let fear dominate you. Never. Kinakailangan na wala. In Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Ang ibinigay po sa atin ng Diyos ay hindi yung kaduwagan o yung nakakaiya o yung maramarineya, balamod di ko ir, tagkilan niya mo sa asaraya. Sino ho yung nakaano na ng ganon? Yung makaiya? Yung masingkil, matabi ka lang ng ganon. Natutulog siya. Sumasara. Alam niyo ho, ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay yung isang espiritu na kung saan na power. Yung power na yon ay ang pinagmulan, yung pinakamakapangyarihan na lumikha sa langit at lupa at siya ang pinagmulan ng kapangyarihan. Kaya nga nasabi ko kanina, kung ano ang saran mo, siguradong hindi mabubuksan. Sapagkat ang kapangyarihan yan, ang Diyos ang pinagmumulan. Kung ano ang ibuksan mo, at walang makapagsasara. Kaya nga, kinakailangan dito sa sinabi sa atin ni Timothy, o sulat ni Timothy, na hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Ang espiritu ng pagkatakot ay papunta doon sa isang kamatayang espiritual at maging ang ating physical na kamatayan. Kasi kapag tayo ay natakot, abay, hindi na ako muna sasamba. Napakaraming Omicron. Parang nakikita niyo yung Omicron kapag naglalakad siya. Kasi medyo, halimbawa, nakita niya ang kumpul-kumpul na tao at pagkatapos ayun, Omicron yun. Hindi man niya nakita, Omicron yun. Takot ang umiiral sa kanyang kaisipan. Kung minsan, hindi pakinabang ang takot, o kadalasan, sigurado na hindi pakinabang ang takot. Sapagkat sa takot, walang may bubunga na mabuti sa bawat isa sa atin. Subalit, ang espiritu ng kapangyarihan na binigay ng Panginoon, ito ay magkakaroon ng isang bagay na nakikita ng mga iba. Nakakitaan ka na hindi ka katulad ng walang pananampalataya. Alam niyo po, kung mayroon kang kapangyarihan na alam mo at espiritu na pinagmulan ng Diyos, bawat umuubo, kahit hindi mo kilala, kung sakaling sinabi ng banal na espiritu, ipag-pray mo para hindi umubo. Dilapitan mo. Huwag mo lang alisin ang mask mo muna. Kapatid, ipag-pray kita, mahal ka ni Kristo. Ano kaya ang magiging resulta nito at ano kaya ang pakinabang ng iyong makakasalamuha kung ganito ang ginagawa mo? Yes, of course, mawawala sila ng takot. Magkakaroon sila ng pag-asa. At alam nila ngayon kung sino ka sapagkat ang identity mo ay si Kristo. Ito ang kailangang mangyari at kailangan nating gawin bilang isang Kristiyano sa kasalukuyan. Kung namanamantala ang kahaway na si Satanas sa lahat ng bagay na ginagawa niya upang gawin na praning ang lahat ng tao, tayo naman ay kailangan din naman makipag-agawan sa kanila upang sa ganoon sila'y mahatid natin at mamalas nila ang dakilang pag-ibig ni Kristo na kung saan ito ay hindi pa nila naranasan. Alam nilang may Diyos, subalit hindi nila na-enjoy ang pag-ibig ng pinakamakapangyarihang Diyos at puno ng biyaya, puno ng pagpapala. Hindi nila nararanasan. Alam lang nila ang kanyang pangalan. Kaya ang sabi nga ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit, kundi lamang ang mga gumagawa at tumutupad ng aking salita. Amen. Kaya nga po, tayo na nakakilala, tayo na mayroong matibay na relasyon, tayo na mayroong isang buhay na itinalaga sa ating Panginoon, meron tayong kapangyarihan, love and self-discipline. Power, love and self-discipline. Meron tayong pag-ibig, pagmamahal, malasakit sa isa't isa.
Baka naman yung iba, hindi naman sila naaawa sa mga taong alam nilang papunta ng impyerno eh. Paborin kunesa, tinok ng maglasing, ba ng mga impyerno. Kapag gano'n ang kaisipan mo, wala ang kaisipan ni Kristo. Kapag ganyan ang kaisipan mo, wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Sapagkat mismo ang ating Panginoong Hesus, nung makita niya mga tao na tuliro, hindi alam kung saan patungo, kung saan pupunta, walang direksyon, anong sabi niya? Siya'y nahabag. At ang pagkahabag niya, alam niya, sa bawat minuto, may taong paulog sa impyerno. Kailangan na tayo ay magising sa katotohanan. Maging matapang tayo. Maging masidi ang ating pagnanasa na tayo ay makatupad sa mga salita na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At ang self-discipline ay yung disiplinahin mo ang iyong sarili. Paano mo ba dinidisiplina ang iyong sarili? Pagtamad ka, anong sasabihin mo sa iyong sarili? Magpakasipag ka. Tumayo ka, marami kang gagawin. Kung minsan inaasa mo na lamang sa mga kasama mo sa bahay. Kailangan mayroon kang sariling disiplina sa iyong sarili. I-remind natin ang ating sarili. Kaya kung wala kang disiplina sa iyong sarili, ibig sabihin nun, pagkakaroon ka ng isang espiritu ng takot. Pero kung meron kang disiplina sa iyong sarili, positibo ang iyong pananaw. Nagkakaroon ka ngayon ng isang pag-asa at pag-asa na nakalagak doon sa pamantayan ng Diyos upang sa ganoon, ikaw ay magtagumpay. Ang sabi pa nga sa Isaiah 41:10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Huwag kang madismaya sa buhay mo. May dinaranas ka ba na napakalaking problema o sa kasalukuyan ikaw ay nakikibaka at nakikipaglaban sa isang pagsubok? Kapatid, huwag kang madismaya. Pang-awakan mo kung ano ang ipinangako ng ating Panginoong Yesus sa iyo. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pang-awakan mo. Sapagkat yan ay mga bagay na kung saan na pwede natin salingin ang kaaway sa lahat ng oras kapag tayo ay nang-awakan sa mga salita ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Kapag ito ay yung diniklara sa iyong sarili, tiyak mag-iiba ang iyong pagkatao at that time, instantly. Kung ikaw ay takot, kung ikaw ay tuliro, kung ikaw ay walang maisip na mabuti, ideklara mo na ako'y anak ng Diyos at ako'y balot sa kanyang banal na dugo at sumasa akin ng banal na Espiritu, ang mga susi na ibinigay niya at kapangyarihan ay nasa sa akin. Tatayo ka. Kung meron kang nararamdaman, gawin din ang iyong gawin sapagkat meron kang kapangyarihan. At meron kang tapang na kung saan nalabanan mo ang iyong sarili, dahigin mo ang iyong sariling kaisipan. Sapagkat kung minsan mismo ang ating sarili ay hindi natin kaya. Matugtod na ka mo, painaawa ka, mapagal ka. Napagod lang pala siya, hindi naman sa isang bagay na pakinabang, kundi napagod sa walang pakinabang. At pagkatapos sasabihin niya, ako'y magpapahinga. Di bali sanang ikaw ay napagod sa pakinabang, patungo, o tungkol sa ating Panginoon o sa ating Diyos. At pagkatapos ay magpahinga ka, kasama mong nagpapahinga ang Diyos at i-ere ka pa ng Panginoon at ikaw ay mananaginip ng maganda. Mga bagay na kung saan na hindi natin inaasam, subalit dumarating, ang kaaway ay hindi uminto, higit lalo sa panahong ito. Kaya nga po, ang sinabi niya, "Do not fear, I am with you." Kung sumasa atin ng Diyos, bakit ka nga natatakot? Bakit ka nadidismaya? At sino ba ang Diyos na nagsabi na kung saan na huwag kang madismaya? Siya lang naman O sige, ilalang natin. Siya lang naman ang gumawa ng langit at lupa. Ang gumawa ng araw at bituin. Malalang mo ba ngayon ang Diyos?
Siya ang supremong Diyos na pinakamakapangyarihan na lumalang ng langit at lupa at naglalang sa atin upang tayo ay mag-enjoy at magkaroon ng tatag at tapang. Kaya nga po, huwag po nating pasinin ang mga bagay na kung saan na humihila sa atin upang ang ating pananampalataya ay maging bansot. Kailangan na ibaliwala na natin yan sapagkat meron tayong kaisipan na tayo ay panlangit at hindi tayo mananatili dito sa lupa, kundi ang panlangit na kaisipan ang ating isipin. Paparating na ho ang ating Diyos. Paparating na ang ating dakilang manunubos at pasikip ng pasikip ang mundo, pahirap ng pahirap. In the last days, sabi nga, a perilous time. Wala nang kasiguruan. Nakakatakot. Walang safe. Nabakuna ka na nga, ha? Kung minsan, hindi ka pa safe eh. Sabi nila, walang epekto ang bakuna. Hindi ho, meron din ho. Tayo nga na nabakunaan na. Ako, nabakunaan na rin eh. Sipin mo na, halos 10 araw akong hindi makatayo na gusto kong tumayo. Ako'y nakikipag-battle. Nakikipag-battle din na sinasabi kong hindi kailangan magwagi ang masamang epekto ng bakuna sa katawan ko, kundi yung pakinabang at yun lamang sapagkat ang dugo ni Kristo ang nasa sa akin. Mayroon akong tatak ng banal na espiritu at ang dugo ni Kristo ang bumabalot sa akin. Kaya nga, aking ikang tinataboy anumang epekto ng bakunang ito. Sabi nila, yung first dose, wala daw epekto. Meron. Second dose, nagka-epekto sa'yo, second dose, wala na yan. Lalong malubha eh. Hindi ako sinisipon, sinipon ako. Hindi ako nilagnat ako. Alam niyo ho, sa panahong ito, sabi ko nga, wala tayong kasiguruhan. Isa lang ang kasiguruhan. Tanging ang ating Panginoong Yesus. Dito sa Psalms, sa 1 John 5, 4-5 po, isingit ko lang. Sabi rito, sa 1 John 5, 4, hanggang 5, for whatever is born of God is overcome to the world. Ayan o. Dito ho sa NIV or New King James, okay. Parehas lang, magkawig naman yan. For everyone born of God, okay, ito, salamat. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world of our faith. Ang ating pananampalataya. Ano ang ating pananampalataya? Sino ang ating pananampalataya? Si Kristo na nangako sa atin. Anong sinabi? For whatever is born of God overcomes the world. We are born of God in His Spirit. Amen. Parang kaunti lang. Hindi kumbisido, Pastor. Kailangan pa lang ma-born again pa yung iba. We are a born of God. Amen. Ayun. Sabi ko na born again tayo lahat. And this is the victory that has overcome the world of our faith. Who overcome the world? But the who believes that Jesus is the Son of God. Therefore, you overcome already the world. Ang sabi niya, hindi akong nagsabi, kundi binasa ko lang. Kaya lang po, bakit natin nakakalimutan ng bagay na yan? Kulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Umiira lang takot sa atin. Imbes na natatakot ka, magbasa ka ng salita ng Diyos at lahat niya ay mapapawi. At sasabihin mo kay Satan, dito nakasulat, Satan, hindi ako natatakot. Ito ang sinabi ng Diyos sa akin. Anak ako ng Diyos at napagwagi ko na ang mundong ito sapagkat ito ay balot ako ng kanyang banal na dugo at tinapos niya ito mula noon pang mahigit 2,000 taon. And then Satan, anong gagawin niya? Mawawala ang takot natin. Kapatid,
kung hindi ka kikilos bilang isang Kristiyano at bilang isang matapang na Kristiyano o boldness mind na kung saan, abay, hanggang ganyan, ganun ka pa rin. Ay, rugo. Kanyang pamurin. Hanggang ganyan, rugo. Puro na ang rugo. Takay, manyali ka, dagdagan may dugo. Di na nakandaya, ay niyo. Dagdag. Kapatid, ang lahat ng aming sinasalita at sinasabi dito ay basbas ng banal na Espiritu. Our senior pastor is the living testimony sa kabuuan ng pamilyang iglesyang ito. Hindi niya sinusulat ito upang sa ganoon na tayo lang ay may encourage, kundi dinadalangin naming lahat ito sa banal na Espiritu at ang banal na Espiritu, kinasisiyan niya ang lahat ng nakasulat dito. Kayo naman na nakakarinig sa panahong ito, ipamuhay ninyo na walang masayang, na walang malaglag, kundi ito ay nagbibigay ng tibay sa sustansya sa ating katawan at tayo ngayon ay vigor Christian. Kailangan ho. Kasi hindi po kami magsasawang magsasalita rito. Ewan ko kung magsasawa kahit napapagod na kayong nakikinig sa amin. Subalit, hindi kami magsasawa. Kaya lang ang aming hangad ay yung may pamuhay ninyo at ito ho ay tanggapin ninyo bilang salita ng Diyos at hindi salita ng tao. Kapag ito ay nailagay natin sa ating isip at puso, tayo ay isang matatag na Kristiyano. Walang kabalisaan. Kakaroon ka ng kapayapaan. Lahat positibo ang iyong pananaw. Pastor, hahaba po yung pandemyang yan na sabi nila hanggang 2030. Kung dumating ngayon ng Panginoon. Amen! Anong pakialam ko? Kung hanggang 2030 yan, kung dumating bukas ang Panginoon. Kaya nga, ihanda natin ang ating sarili. Ito ang kailangan natin gawin sapagkat mayroon tayong Diyos na sandigan at nangako sa atin, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano ang righteous right hand ng Panginoon? Yung kanyang katwiran na kung saan nakanang kamay na sinasabi, ang kanyang kabanalan at kalwalatian at ang kanyang banal na Espiritu na nasa sa inyo at nasa sa akin, na siya ang right hand ng Diyos, na nakatitiyak tayo na tayo'y malakas at hindi tayo pwedeng gupuin ni Satanas. Ilagay natin sa ating paanan ng Diablo. Yurak-yurakan lang at sa ganoon, kapag hindi makatiis, wala kang magiging problema, kapatid, sapagkat siya'y takot sa iyo. Kaya nga, yan ang ating isa puso, isa buhay sa pang-araw-araw. Facing the new year with boldness, it means that you should encourage yourself in the Lord. Kailangan na mayroon tayong encourage sa ating sarili na ilapit ang bawat isa sa ating Panginoon. Ang sarili mo, ang sariling pamilya mo, ang mga kaibigan mo, lahat na. Basta, sabi nga, encourage yourself in the Lord. Ang iyong sarili muna. Pagkatapos sila. 1 Samuel 30 verse 6. David was greatly distressed because the men were talking of shooting him. Each one was bitter in spirit because of his son and daughter. But David found strength in the Lord is God. Ang kwentong ito ay isang bagay na kung saan na nangyari kay David nang pinangungunahan niya ang kanyang mga tauhan. Na sila ay nalupig, na sila ay natalo, at nawalan sila ng mga pamilya, mga ari-arian. Sa galit nila kay David, nagtangka silang batuin na lang si David. Sa iniisip nilang wala nang kwenta ang kanilang buhay. Subalit, si David, ano ang kanyang ginawa? Ang ginawa ni David, sabi nga, sa Psalms 42:11, why are you discouraged, my soul? Why are you so restless? Put your hope in God because I will still praise Him. He is my Savior and my God.
Ito ang ginawa ni David. At ang sabi ni David, Panginoon, sila ho ba ay tatalunin ko, abulin ko sila? Ibig sabihin na nagising ang kaisipan ni David. Hindi siya umiyak, hindi nanlumo, kundi siya'y nanalangin at ang kanyang sarili ay kanyang in-encourage sa Diyos. Sandali, mayroon pala akong Diyos na makapangyarihan. Meron akong Diyos na naranasan ko lahat ng laban kapag ako ay humingi sa Kanya ng pwersa, tiyak tinatalo ko. Bakit ngayon ako'y natalo? Sandali lang, sabi ni David, mayroon akong Diyos. Anong sinabi ni David? Remind niya ang kanyang sarili. Why are you discouraged, my soul? Pwede mong i-remind ang iyong sarili kapag ikaw ay mahina. Pwede mong i-remind ang iyong sarili kapag ikaw ay may karamdaman. Ot kekera ka, mapali ka ang bagya, masinat ka mo, ot kekera ka. Wapin na mo. Waran may palakol, mamalakol kang dutong, makatami pawas ka. May pakinabang. Sasabihin mo sa nanay mo, ay na, malakol na kang dutong. Yun na ako. Nano kaya yung nga pangan, Hala ko nga pangan, ma. Ot may malakol ka. Kasi buri na ning kaladwa ko, matutudya mo, nasaki iya. Meron pa kinabang. Amen. Kung halimbawa masakit ang katawan, di maglaba ka. Pastor, masakit na ako yung katawan mo, may ko pa. Kung ayaw mong maglaba, sabihin mo sa iyong washing machine, ikaw panlalaki ka. Hindi ka pang babae. Hindi. Ang gawin mo natin, kailangan na ma-encourage natin ang ating sarili upang sa ganoon, mabigyan natin ng tuwa ang ating dakilang Diyos. Kung hindi mo i-encourage ang iyong sarili sa ating Diyos, walang mangyayari sa buhay mo, kapatid. Pawang takot, pangamba ang sumisingit at lalamunin ka ng nervyos. Anxiety, depressed. Pagkatapos nun, ano ang mangyayari? Isolation. Ma-isolate ka. Ayaw mo na makisama ngayon. Ayaw mo na makisama. Ano ba ang reminder ni Peter? Yung 1 Peter na anong sabi? Tandahan ninyo yung roaring lion, umaatungol araw at gabi, maghahanap ng masisila upang siya ay lapain. Kaya anong nangyayari sa isang Kristiyano na lupaypay? Ayun, may nga lapa-lapaya, pastor. May nga lapa-lapaya, gumakaluno siya. Alam niyo, kapatid, kailangan natin na magdalanginan. Kapag naalala mo ang isang tao, ipanalangin mo. Or it's either na kapag nakita mo ang tao na lupaypay, kinakailangan i-approach mo siya kung siya'y malungkot. At bilang isang pamilya ng iglesyang ito, ang ating dapat gawin upang hindi magtagumpay at tayo alerto sa kaisipan, kapag nakita mong malungkot ang iyong kapatid, lapitan mo. Kumusta na ka, kapatid? Apansin na ka mo, medyo kaya, bisa ka pag-pray na ka. Hindi ba mas magandang approach yun? Halimbawa, nakaupo doon, nakita mo na malungkot, pagkatapos, kumusta na ka, kapatid? Diyan pa sinabi ng, hindi po. Apansin na ka, bisa ka pag-pray na ka ngayon . Kapag tayo ay nagdalanginan, mayroong komunikasyon na nagaganap sa taas na kung saan ang mga anghel ng Diyos ay hindi humihinto na kakagawa at kakagawa. Sa ganoon, hindi makasingit ng kaaway. Sapagkat ganito ang turo ng panalangin sa atin ng ating Panginoon. Paano ang turo ng panalangin? Ama namin nasa langit. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa at para ng sa langit, parallel. Kaya kung tayo nagdadalanginan, may nagaganap din na kung saan na solusyon na ibinababa ng Diyos sa bawat isa kung may problemang pinag-uusapan at dinadalanginan, at ang anghel sa langit ay manik-manawag upang dalhin sa itaas ang iyong panalangin at naririnig ng Panginoon, at siya ay nag-uutos sa kanya na sasabihin niya, sige, kailangan na ma-resolve yun. Resolvein ninyo ang problema ng anak ko. Amen. Ito ang dapat nating isipin na kung saan na ma-encourage natin ang ating sarili sa ating Panginoon upang sa ganoon ang ating kaluluwa ay hindi ito
parang pagod, lupaypay, at ito ho ay tamad sapagkat kung ganito ang katayuhan at estilo ng ating sarili, tayo ay isang talunan. Ako nga, yung mga alaga kong hayop, yung pabo, yung mga namatay, 10 eh. Kahit anong gawin mo sa lamig, yung ibang manok, magmanok-manukan lang. Hindi mo tayo pwedeng magmanok-manukan sapagkat tayo ay tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sino po ang hindi kawangis ng Diyos dito? Lahat tayo ay kawangis ng Diyos sapagkat tayo ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis at tayo ang pinaka-importante na gustong makasama niya sa buhay na walang hanggan. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya si David ay biglang lumakas at nabawi niya ang lahat. Inabol niya. Kung titingnan mo, nabawasan na siya ng army. Namatay natalo eh. Pero anong ginawa niya? Pagdala nila sa kanilang mga pamilya at inabol niya. Saan nanggaling ang lakas na yon? Sa ating dakilang Diyos na iningi ni David sapagkat in-encourage siya ang kanyang sarili at nagkaroon siya ngayon ng power. Kaya kapag ikaw ay lupaypay, umingi ka ng power. Huwag sa katabi mo ha. Iba yung power ng katabi mo eh. Umingi ka ng power sa ating Panginoon. In Psalms 42:11, why you are discouraged, my soul, ang sabi nga, why you are so restless. Ayan. Put your hope in God, and because I will still praise Him, He is my Savior and my God. Yung dalawang yon, Savior and my God. Ibig sabihin, Savior, tagapagligtas ko at aking Diyos. Kaya sa aklat ng Isaiah, ang sabi niya, tungkulin ko na kayo ay iligtas at kayo ay pasaganain sapagkat kahit pumuti man ang iyong buhok, hanggang sa pagputi ng inyong buhok. Isipin mo na tungkulin daw ng Diyos yun. Binigyan mo pa siya ng burden na hindi mo alam. Tungkulin niya na ikaw ay ligtas hanggang sa pumuti ang iyong buhok. At hindi ka pababayaan ng Diyos. Iligtas ka niya sa kapamakan. Kaya kapatid, i-encourage mo ang iyong sarili sa Panginoon. Count your blessing. Baka nakalimutan mo na dati hindi ka naman ganyan na estado ang iyong buhay. Ngayon, umpisaan mo kung paano ka nilagay ng Diyos sa isang matagumpay na buhay, kung paano inilagay ka ng Diyos ngayon sa buhay na kung saan na ikaw ay nasa medium. Dati sa low ka lang eh, ngayon medium. O kaya naman baka ikaw ay nasa high level. Eh di i-count mo yun. Upang sa ganoon, ang kasubukan sa Diyos ay mananatili sa iyong isipan. Alam niyo ho, last week ang anak kong bunso, ang anak kong bunsong ito ay laging niloloko ng kanyang employer sa Dubai. Napakabait na bunsong anak to, si Rebecca. Subalit, kapag siya nakatagpo ng mga katrabaho niya, sinasamantala ang kanyang kabaitan. Kapag nagtrabaho, parang sa kanyang kumpanya. Pero pagkatapos ng kanyang kontrata, umaalis siya, ayaw pa alisin. Pero at least umalis siya sa isang... Kaya lang, nakatagpo na naman ng isang boss na ayaw ibigay ang kanyang passport. Kasi ayaw niya, natuklasan niya na may ginagawa ang mga Indiano doon sa... dahil ang kanyang napasukan ay hospital, yung mga nagsusupply ng mga wheelchair, mga sirens, mga... Ganun ang napasukan niya, subalit siya yung administrator na gagawin. Pero natuklasan niya na kumisan hindi nagre-remit. Eh sabi niya, maalis ako rito, baka bilang administrator akong mapupunahan. Hindi pa man siya in-employed bilang isang empleyado, ginagamit ng kanyang visa, kinuha ang passport. Jordanian. Pag uwi ko, umiiyak siya.
naka-online kami, umiiyak siya. Yung, sabi ng nanay niya, yung anak mo, sabi niya, anuin mo, sabi. Bakit ka umiiyak, sabi ko. Talagang malalim ang ano niya. Iyak. Ayaw ibigay yung passport niya. Pumunta na raw sa 4 na korte, walang gustong tumulong. Pumunta sa mga pulis, walang tumulong. Sabi raw nila sa kanya, talagang wala kaming magawa sa ganyan. Yung korte doon, at saka mga pulis doon. Sabi ko, anak, sabi ko, kagagaga. Sabi naman ng kapatid niya, ayan mo tay, sabi niya, para maibuhos niya yung ano. Hindi, sabi ko sa kanya, alam mo ba na sa panahon na wala ng pag-asa, sinabi ng korte na wala ng pag-asa, sinabi ng mga pulis na wala ng pag-asa, alam mo ba na mayroong espesyalista riyan? Ang espesyalista dyan, ang lumika sa iyo at gumawa ang ating Diyos. Nanalangin kaming mag-asawa, sabi namin, Lord, ere ka nuburibye. Kasimple lang ang panalangin namin, Lord, nangako ka na kami ay maglilingkod sa iyo ng buhay namin ibibigay mo at ikaw naman ang aaruga sa amin. Panginoon, anak mo ito. Sinulat mula, Panginoon, pinalaki ko sila na may banal na takot sa iyo at kilala ka nila. Anak mo siya. At tanging ang alam ko, O Diyos, sabi nila walang pag-asa. Naalala ko si Abraham. Abraham faced the fact. The body is almost dead and Sarah womb. Inarap niya ang katotohanan na wala na, patay na ang katawan niya. Pero anong sinabi ni Abraham? Nag-intay siya sa pangako ng Diyos. At ang sabi ko, Lord, nang aawakan ako, anak mo kami, walang mahirap sa iyo. Lahat posible at walang imposible. Ang nangyari po, umalis siya. Binlockmail niya yung company. Narito ako, may kasama akong pulis. Nagsinungaling ba ako, tay? Hindi ka nagsinungaling. Tumawag ka ng pulis, di ka tinulungan. Di sabihin mo talaga. Takot yung Jordanan. Habang tinitingnan daw siya. Saan ka ba? Andito ako sa tabi ng mall. Nagpark ako dito. Sabi niya, coincidence tayo, sabi niya, at mayroong pulis na dumating. Mobile. Pagkatapos yung car lift na sinakyan ko, nasa likuran niya. Tinitingnan pala siya. Akala na, nung bumaba ang pulis, sabay siyang bumaba. Pumasok ng mall, kasabay niyang pumasok sa mall. Paglabas ng mall ng pulis, umikot siya doon sa kanyang mobile, at siya naman ay pumasok doon sa sasakyan. Akala nila pumasok siya sa sasakyan. Sabi niya, coincidence, anak katula na, makapakailing milyari tayo. No, ako. Hindi nakakatawa yan, kako. Sapagkat yan ay plano ng Diyos at kumilos ang Diyos. Sa kawalan ng pag-asa, sinong nakakaalaw sa pamamaraan ng Diyos? My ways is not your ways, sabi ng Panginoon. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pamamaraan ng tao. Kaya kung mayroong nananampalataya rito sa kanyang pananampalataya, wag niyo siyang i-condemn. Ang isang pananampalataya ng tao ay kaiba sa pananampalataya sapagkat ang ating Diyos ay walang pattern sa paggawa ng himala. Every day, every morning, mayroong bago. Ganyan ho ang ating Diyos. Kung iniisip mo na ang pamamaraan niya sa iyo ay pamamaraan, hindi ganoon ang pamamaraan ng Diyos. Bago, sapagkat bawat pinili ng Diyos ay special sa Kanya at kakaiba ang gagawin ng Diyos. Meron tayong individual portion sa ating Panginoon. Kapatid, kailangan na matuklasan mo talaga at i-encourage ang iyong sarili sa Panginoon. Sa ganoon, ikaw ay namumuhay ng payapa at laging masaya sa nangyayari sa kasalukuyan. Ganoon ang ginawa ni David. Ephesians 6:10. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. May kakayaan ng Diyos, walang mahirap sa Kanya. Ang imposible, gagawin niyang posible sa iyong harapan. Wala ka nang pakialam kung paano niya ginawa sapagkat ito ay milagro ng Diyos at kaya ng ating Panginoon. Yung nga buhok mo, bilang niya . Yung nga mga
ang mga bagay na nakakabuti sa iyo ay alam niya eh. Bakit ka ngayon ay hindi makakalapit-lapit at ayaw mong i-encourage ang iyong sarili sa Panginoon? Alam niyo ho ba sa Psalms 8:4-6, isingit natin. Para sa ganon, lalo tayong maging magkomportable. Sa awit, chapter 8, verse 4-6. Anong sabi? What is a mankind that you are mindful on them? Human beings shall you care for them. Verse 6. You made them ruler over the works of your hands. You put everything under their feet. Inilagay ng Diyos ang lahat sa ilalim ng pamamahala ng tao at inilagay sa ilalim ng paanan ng tao. Bakit daw ganoon ang Diyos sa tao? Sa verse 4, napakaganda. Kung babasahin mo yung 4, what is a mankind that you are mindful of them, human being that you care for them? And 5, ang sabi sa 5, you have made them a little lower than the angel. Kapatid, alam mo ba yan? Alam mo ba na special ka sa Diyos? And crowned them with glory and honor. Crown. Binigyan ka, kinuruan ka. Ano ang korona na binigay sa iyo ng Diyos? Glory and honor. Ayaw kanyang ipahiya. Pagkatapos, ang buhay mo ngayon ay lugo-lugo na, ay nirugo. Kamusta na kapatid? Ay, pastor, na nakikasakit, Billy. Isong kinomusta na kayo, kamusta na kakapatid? Mas masanting kesa napon, mas mayap kesa napon. Amen. Ako, pag kinukumusta nila ako, kahit na nakikita niyo akong tikul-tikul ko gini. Utang kayo rin. Oh, ngayon, makalundag ko. Kaya tangal do, may katapilang kumumukit kayo, kulang naman, ngayon nakalalayan. Bakit? Lagi ko sinasabi, kumusta ka na, pastor? Kumusta na laret ang masakit mong gagat? Mas mayap lang ka kesa napon. Mas mayap imbiye ko kaysa napon. Pag sinabi mo yon, maririnig ka ng Satanas. Hindi ka na niya pahihirapan. Kasi kung di ko sinabi yon, ay ano, rugong kasakit, kung bitalakad, kung miyukyat. Ito, dagdagan niyo pa. Paano nga miyukyat, kumusan niya ka yan. Kapatid, kung anong sinasabi natin, ay ginagawa ng Diyos. Ano man ang narinig ng Diyos, ay gagawin niya sa iyo. Sapagkat ikaw ay napaka-espesyal. Tandaan niyo yan. Para ma-encourage kayo sa Panginoon. Para encourage ninyo ang iyong sarili. Sasabihin ninyo, you have made the alive a little than to the angels and crown them with glory and honor. And 6, ano ang sabi sa 6? You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. Inilagay na nga ng Diyos eh. Pero anak ang kasya sa buntok. Kakabit mo lang yung babaw buntok. Anya po tang kayong mga sakitan. Kebit na napin ng Diyos kayong lalam mong bitis. O hindi, kailalam mong bitis ni. Pandakurakan mo niya ini. O ka naman. Sakit ko buntok at siya yung babaw buntok. Tayo kung minsan, kaya tayo nagiging talunan, nasa ating sarili. Wala sa Panginoon. Huwag mong tanungin ng Panginoon, Lord, at makanya na naman yung dintang. Ay ba't na ininano na naman? Alam nyo, kapatid, kapag ganyan ang iyong karakter, sasabihin ni Lord, sige, bahala ka kay sarili mo kasi yan yung isipan mo, akalinguan mo ko eh. Sige, ikanapa mo. Kapatid, encourage yourself in the Lord. Sa ganoon, you can count your blessing. Maliit man o malaki, kung ano ang ginawa ng Diyos sa pagkasasalaysay ng iyong pagkatao. At iyon ay makikita mo, ano pala ako? From glory to glory, nagtatagumpay pala ako. Kailangan gano'n ang ilagay natin. Kapag hindi natin nailagay sa ating kaisipan yan, talunan tayo. Lahat tayo ay lupaypay at hindi magiging masaya. Kaya nga, encourage yourself in the Lord. And Timothy 2:1, sabi, you then, my son,
Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Anong sinabi kay, ito paalala kay Timoteo, sabi, you then my son, sabi ni Paul, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kasi anak ka pa kasi, kasi rin kaya, anak kaya na kang Timothy. Kaya tiruan na niya pang memili ka rin ang deacons. O, ba't mamili kang deacons, makanya na, no? So, kailangan na tayo ay magkaroon ng encourage sa ating sarili sa Panginoon. Ano ang encourage mo sa iyong sarili, kapatid? Anak ako ng Diyos. Balot ako ng banal na dugo ni Kristo at mayroon akong kapangyarihan. At ako ay binago ni Kristo. 2 Corinthians 5:17. At ako ngayon ay mayroong bunga ng banal na Espiritu. Galatia 5:20 hanggang bla bla bla. Basahin mo upang sa ganoon ay mag-increase at magkaroon ka ng isang kaisipan kung papaano mo ma-encourage ang iyong sarili sa Panginoon, sapagkat facing the new year with boldness, it means that you should encourage yourself in the Lord. And last point, facing the new year with boldness, it means that you should wear the whole armor of God. Dito po, sabi nga, wear the whole armor of God. Ano ba yung armor of God? Ephesians 6:10-18. Finally, be strong in the Lord and in strength in His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the scheme of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand, therefore, having a past tense of the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness. Yan muna tayo, excuse me. Dito po, imahinu natin ito. Sabi nga, put the whole armor of God. Dito po, that you may be able to stand against the scheme of the devil. Mayroong pamamaraan ng kaaway kapag tayo ay kanyang inaatake. Kapag tayo ay mahina, alam at basa niya ang ating mga kilos, siya ay mayroong sistema. Sistema ng kaaway. Kaya anong nangyayari? Sunod-sunod ang atake niya. Kung minsan, parang walang paltos na iniisip mo na hindi siya nauubusan ng bagay na ibinabato sa iyo o problema. Akala mo ay hindi na natatapos. Kasi nga, ang kanyang pag-atake ay mayroong sistema. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Kailangan na ihanda mo ang iyong sarili na mayroon ding sistema. Kung walang sistema ang iyong sarili, anong mangyayari sa iyo? Siguradong maglampaswana ka. Yuyurakan ka niya. At sigurado, papagurin ka niya. Sigurado, iinisin ka niya. Pagkatapos, ay mawawalan ka ng pasensya. Kaya nga po, sabi rito, for we do not wrestle against flesh and blood. Anong kaaway natin? Mga espiritu. Espiritu sa impapawid. Hindi lang makapasok sa church. Bakit? Sapagkat tayo ay nagdeklara sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na dugo at ang banal na espiritu, na siya ay hindi makakilos at hindi pwedeng mag-istorbo dito sa ating pananambahan, sapagkat tayo ay balot ng banal na dugo at kapangyarihan ng banal na espiritu. Pero andyan. Paglabas nyo lang, andyan yung mamaya, sasalbungan ka eh. Sasabihin niya, hey, huwag niyong pakinggan yung sinabi ni pastor. Huwag mong ano yun. Basta gawin mo pa rin yung dati mong ginagawa. Yeah. Ganyan yan. Mayroon siya sistema. And then, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers. Sila'y nabubuhay sa hangin. Eh siguro kung sa daan siguro, kung hindi lang siguro 1 milyon na espiritong aksidente sa daan. Kasi nga, kung minsan umiiwas ka na, yung iba, sasalpukan ka pa eh.
Mga espiritu yan. Hindi ang kalaban ninyo ay yung asawa o kasambahay. Yung mga youth, hindi ninyo kalaban ng yung nanay. Kaya po, mabungangaya, pastor. Ali, espiritu yung bungangay ito. Pastor, panaya pong ing asawa ko, panaya pong miminom. Makalanong kaya kaman. Espiritu na yung alak ito. Ay po, kay Namigselo, sino gala? Espiritu na sa bungan nito. Sila yung kaaway natin. At hindi mismo ang iyong asawa. Paano mo magagapi yun? I-rebuke mo kapatid. In the name of Jesus, ika espiritu na ni sugal, lakwan mo yung asawa ko at lako mo nilasa king online sabong ngayon. O dindamdaring kimban no. Dindamdaring angel, agad lang ti parang angel. Uy, mabating koken. Power. Anong pinakawalan mo? Pakakawalan sa langit. Stand firm. Magpakatibay ka kapatid at magpakatatag. Therefore take up the whole armor of God, that may be able to withstand in the evil day, and having done all evil days, itang aldoldo. Ina po sinabi ganyan, evil someday. Evil days, kapag may inaarap ka. And having done all, to stand firm, stand therefore, having fastened on the belt of truth. Isintiron me ka no. Tang katutuan. Agyang nanong malyari ni katutuan. Jesus is the way and the truth and the life. Amen. Dalan niya yung katutuan ni Jesus. O ta makasintiron ka, o nano palabanin ka lang. And then, sasabihin mo na, pinalaya na ako sa katotohanan ng aking Panginoong Yesus. I'm free because of Jesus. Wala na ako sa drogang yan. Wala na akong panlasa sa sigarilyo. Wala na akong panlasa sa alak. At wala na akong panlasa sa lahat ng mga bisyo. Kundi, ang panlasa ko ngayon ay nasa banal na Espiritu ng Diyos sapagkat siya ang nabubuhay sa akin. This is the temple of the Holy Spirit. Templo ng banal na Espiritu ang katawan natin, kapatid. Kaya nga, and 15, ensue for your feet, sabi na, ensue for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Ano? Meron kang sapatos, meron kang sandalyas, na ito ay pagdadala ng mabuting balita. Sasabihin mo, mahal ka ni Kristo, kapatid. Love na ka ni Kristo. Paninayan na ka. Kapatid, lakwan mo na yan. Paninayan na kang Kristo. Kaluguran na kang kaluguran. Nakaburing may pahamak. Dala mo ang mabuting balita, pag-asa. Wala na po kaming pag-asa, wala na kaming trabaho. Hindi, mayroon pa sapagkat ang lahat ng nagbibigay ng trabaho ang Panginoon. May di-discourage. Hala na ako, makanano ka kanyan, Diyos. Ito, gisabo. Pag sinabi mong, wala na akong trabaho, makanano ka kanyan, yung coaching magulyo niya. Anong nangyari? Makasapatos ka o oli? Aliwala sapatos din dadala mo. Sapatos lang matuloy. Iba lang yung demonyo, basik nangan me. Amen? Iba ho. Kaya sabi nga rito, having put on the readiness given by the gospel of peace, yung kapayapaan, dala-dala mo, ipaalam mo, at paranas mo ang dakilang pag-ibig ni Kristo na hindi malirip sa kanyang isipan kung gaano ang biyaya at pagpapala na ibibigay sa kanya ng ating Panginoon. Sapagkat si Kristo ay saganang magbigay sa kanyang biyaya. Kaya nga, in all circumstances, take up the shield of faith. Shield of faith. Ano yung shield of faith? Hawakan ninyo. Ayan, ha? Kailangan hawak-hawak mo ang shield of faith. Ibig sabihin ng shield of faith, yan ang sumasangga sa iyong pananampalataya. Pag inalis mo yan at tinabi mo at ikaw ay nag-relax, yung shield of faith mo na pananampalataya na paniniwala sa Diyos, anong mangyayari? Panayang-pana kaya kang mga dyan yung demonyo. Anong mangyayari sa'yo? Open ka.
Kaya anong mangyayari? Manghihina ka. Anong pana? Discouragement. Sakit. Lahat, mga problema na dinaranas mo, palalakihin niya yan. Ano ang utang mo? Sabi ni Satanas, 50,000. Mapulis ko ka doon nung ikiabayad bukas. Umiram ka na 60,000 nung over ka pa ng 10. O, nakairam naman. Ayan, bayara. Oh, mipas no. Ayan, nakabayad ako. May 10 pa ako nga. Susunod, darating yung 10. 16 babayad. Mapupulis kita. Tapos, hihiram ka na 70. Over na ka na naman. Anong mangyayari? Imagine, parang bola na maliit dito na ito ay gulong-gulong na papapunta sa iyo. Pagkatapos lumalaki. Hanggang sa paglaki niya, hindi mo makontrol at matabunan ka. Kapatid, kayong manguutang na kagaya ko, i-manage ninyo ang utang ninyo. Hindi yung utang. Pagkatapos babayaran mo yung utang. Ang gawin mo, makiusap ka. Kaya ko bang bayaran ito ng ulug-ulugan? Kapag hindi pumayag, pumunta kayo sa korte at sasabihin ng korte, mabisa ka, mamayag ka, sabi ng korte. Ganun ho yan. Pakita mo lang na sincero ka at mayroon kang Diyos. Matapat. Kung sa ganoon, hindi siya magtagumpay. Kaya dito sabi nga, in all circumstances, take up the shield of faith, which is you can extinguish the all flaming darts of the evil ones. Yung umaapoy na palaso na papunta sa iyo. And take the helmet of salvation. Ilagay mo sa iyong isipan na, basta ako ligtas na ako. Ako pwedeng gawang makanya. Hindi ko pwedeng gawin ito sapagkat sayang ang aking kaligtasan. Kung ito ay enjoy ko ang maiksing ganito, sayang yung eternity na inanda sa akin ng Panginoon sapagkat ang Diyos iniintay niya ako. Ganun o ang kaisipan natin. Pagkatapos, anong mangyayari? At i-remind mo ang iyong sarili, John 14:1, up to 4. Sabi ng Panginoon, huwag mo akong magabagabag sapagkat si Kristo mismo ginawa niya akong mansyon sa heaven, iniintay niya ako. At pagkatapos nun, paggawa ko, sabi niya, pagkatapos kong nagawa, at kayo ay aking kukunin kung nasan kayo, ay nandun ako, ang sabi ng ating Panginoon. I-remind mo. And then, dito and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. What is the sword of the Spirit? Which is the Word of God. Ang salita ng Diyos. And praying at all times in the Spirit with all prayers and supplication to that end keep alert with our perseverance making supplication for the all of the saints. Panalangin nyo rin kami. Huwag naman kayong makasarili. Huwag naman kayo lang ang humihingi ng panalangin sa amin. Kapag naalala nyo si Pastor Manny, Pastor Joshua, Pastor June, Pastores, lahat kaming pastor, wala kayong iiwan, ha? At sabihin ninyo, Lord, kahit maikli lang, Lord, dalangin ko po, nabigyan nyo sila ng nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. Selyuan nyo sila ng iyong banal na dugo. Yun lang. Napakabisa na yun. Kasi dito, sinabi niya, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication to the end, keep alert with perseverance, making supplication for the all saints. Bakit natin ginagawa ito? There is a rival, atin rival po. Sasabihan kong rival kaya kayo sa ano yung rival? Kung ikaw gusto niyang makasama ng Panginoon sa abang buhay, at ang rival na sinasabi ko, si Satan, kinokopya niya ang Panginoon. Ano ang gusto mangyari ni Satan? Gusto kanyang makasaba doon sa walang hanggang kaparusaan. Rival ho yan. Kung anong ginagawa ng Diyos, ginagawa ni Satan. Kung ang nais ng Diyos na ikaw ay makasama sa buhay na walang hanggan, nais din niya na makasama ka doon sa impyerno. Kaya walang tigil, walang hinto. Ikaw naman, mula nung naborn again ka, dakal na ako balong verse, pastor, okay na ako. Huwag kang iinto. Kasi si Satan hindi uminto. Rival nga . Kung ang ka-rival mo hindi uminto,
Dapat ka bang mag-relax? Ay, 1 week lang ho. Pagkatapos, matatalo ka nga. Rival ho yan ang buhay natin. Hanggat hindi tayo nakakarating doon sa isang bagay na pinaghanda sa atin. Tayo ho ay mayroong isang katawang nasisira dito at hindi pa napalitan na katawan na hindi nasisira. Kaya nga kapatid, facing the new year with boldness, it means that you should wear the full armor of God. Ang baluti ng Diyos, isuot mo. Ang baluting yan ay hindi lang isang parang display. Pwede bang pakita ang baluti, mga kapatid, sa nasa ano? Armor of God. Nakikita ba ang baluti? Yan. Armor of God, umpisahan muna natin sa ulo. Pero ang shield of faith, ang pinakaano dyan, na siyang may talagang sumasangga. The shield of faith, and then belt of truth, at yung breastplate of righteousness na kung saan ang katwiran. Huwag kang, the gospel of peace, yung shoe na pagdadala ng kapayapaan. At yung helmet of salvation na kung saan ang yung kaisipan ay ang Diyos. Ang lagi mong isaisip at ang Espiritu. Sapagkat kapag ang lahat ng yan, ano ba yung offenser yan? Yung hawak niya, ano yun? Sword. Kailangan ho, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kung suot mo yan, hindi ka tatablan ng anumang laban kay Satanas, sapagkat ang lahat sa tao ay ipinagkalob ng Diyos sa ilalim ng paanan. Ipinagkalob ang kapamalaan ng ating Panginoon na binasa natin. Tirisan mo niya, kanyaman mo tirisan. At pag hindi nakabatayan, iiwan ka niya. And then, anong sabi sa last ating binasa, na kung saan ang wool of armor of God, kapag yan ay nakatalukbong sa iyo, aba, isa ka ng warrior. Siguradong magtatagumpay ka sa anumang uri ng laban kay Satanas. Kaya nga, face the new year with boldness. Tayo po'y mag-review. Never let fear dominate you. Encourage yourself in the Lord. Wear the whole armor of God. And Psalms 27, verse 1, last verse. The Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from the danger. So why should I tremble? Bakit ka nga ba mababalisa? Kung ang lahat ng aking tinalakay ay ilagay mo sa iyong isip at puso, gawin mong makatotohanan sa iyong buhay, bakit nga ba nababagabag? Bakit ka ba natatakot? Kung ang Diyos ay kakampi mo. If God is for us, who can be against us? No weapons formed against you to prosper. Wala pang nilikha o nagawang gamit o nagawang armas na tatalo sa atin. Sapagkat mismo ang ating author and the finisher of our faith, His name is Jesus! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! At ngayon po ay tatanggap tayo ng banal na apunan. Nawa, ang bawat isa sa atin, habang hawak ang mga elemento, i-remind natin ang ating sarili. Sabi nga, face the new year with boldness. Harapin natin na ito ay isang simpleng taon na kung saan nahigit na mabunga sa nakaraan sapagkat harap tayo sa fruitful year na ating dineklara. Sige po, tayo po ay kumuha ng mga elemento at ating ipapanalangin na sabay-sabay tayo mamaya.